Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Recently, nag-post ako sa Facebook ng tungkol sa guide, no? Sa pagpili ng tiles. At maganda yung response nyo. Madaming nag-share. No? At daming nag-view ng post na yun. Ibig sabihin, interesado kayo. No? Kaya lang, maiksi lang yung post na yun. So, ngayon, nag-decide ako na bigyan kayo ng higit pang information tungkol sa tamang klase ng tiles, no? Para sa space na paglalagyan mo ito. Ano mga considerations at ano yung mga dapat mong malaman tungkol sa paggamit ng tiles? Check this out. Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Maraming klase ng tiles, no? Merong vinyl o vinyl, no? Meron pa ang carpet tiles, no? Pero ang karaniwan na ginagamit natin, ceramic. Pag sinabing ceramic tiles, alam nyo, marami ring form yan, no? Merong vitrified ceramic, meron yung regular na ceramic, at meron ding porcelain, no? Ang totoo, yung ceramic, yan ay nilutong mga material na galing sa clay, no? At mga mineral. Ito yung pinaka-basic na tiles, no? Yung ceramic. At yan yung karaniwan na bibili natin sa sizes na 8 by 8 inches o 20 by 20, 30 by 30, 40 by 40, o meron pang 60 by 60, no? Na mga available na cuts ng ceramic tiles, no? Yun namang porcelain tiles, no? Ito karaniwan tinatawag natin granite tiles, no? Kasi mukha siyang granite. Yung mga naunang design kasi nito, mukhang granite. Kaya nakasanayan nating mga Pilipino na tawagin siyang granite tiles, no? Pero ang totoo, hindi siya talaga granite, no? Artificial din siya, no? Gawa sa mga minerals na hinaluan ng clay, no? At ang totoo, ceramic tiles din siya na mas pinatigas, no? Sa mas matinding pressure. At yung vitrified, no, is a form ng ceramic tiles din at ng porcelain tiles na ganoon din, no? Pinadaan sa mas matinding pressure. Kaya itong porcelain at vitrified tiles, mas matindi yung kanyang resistance sa tubig, no? Hindi na siya masyadong porous, no? At tinatawag nga nila yan na double glazed pa nga, no? At hindi na sumisip-sip ng tubig dapat, no, kapag vitrified na. Sobrang liit na ng tsansa na sumipsip siya ng tubig, no? Yung ceramic, yan, porous yan, no? Kasi maraming microscopic na butas. Kaya sumisip-sip pa siya ng tubig. Meron namang concrete tiles, no, na matagal na rin ginagamit. Actually, mas nauna pa yan, no, yung mga concrete tiles, no? Ang kilalang brand nga dito sa atin, yung Machuca. Okay. So, kapag nalaman mo na yung iba't ibang klase ng tiles, no, syempre, ang susunod dun, malaman mo naman, ano yung usage ng iba't ibang klase ng tiles. Kapag ka ang lalagyan mo ng tiles ay interior, no, hindi masyadong heavy yung foot traffic o kaya yung furniture, no, maganda na pumili ka ng mga tiles na light traffic yung classification. No? Pagka pumunta ka sa Home Depot, makikita mo niyan sa packaging kung anong klase ng tiles yun. No? Nakalista yung mga specs. No? So, kapag light foot traffic lang, pwede na yung vinyl o yung vinyl tiles. Tsaka ceramic. Yan. Yung ceramic tiles, no? Ang limitation ng ceramic tiles, hindi mo siya pwedeng gamitin outdoor eh. Pwede kung talagang nagtitipid ka, pero hindi mo expect na magiging matibay. Kasi nga,
dahil sa temperature or dahil sa water, ano nito, absorption properties ito, which is heavy, no? Talagang sumisipsip siya ng tubig. Pwede siyang mag-expand, pwede rin siyang mag-shrink. Kaya kapag ginamit mo to sa outdoors, pwede siyang kumalas or mag-crack o pumutok. No? So yan ang limitation ng ceramic tiles. No? At itong ceramic tiles, ito yung karaniwan na ang cut ay 40 by 40, no? 30 by 30 cm, no? 20 by 20. At ang itsura niyan, para matiyak mo kung yan ay ceramic, kahit sa mata-mata lang, no? Pag tignan mo yung ibabaw, may design. No? Yung ilalim, it's either kulay brown, na parang clay, or kulay gray lang. So, yan, makikita mo na kagad. At nakasulat naman doon ceramic. At karaniwan, ito yung mga mura tiles. So, kung sa banyo, sahig ng banyo, palaging nababasa, di ba? Hindi advisable na gumamit ka ng ceramic tiles o ng ordinary na ceramic tiles. Isa pa, yung mga ceramic tiles, ano yan, medyo madulas. Yan. Kaya kung basa yan, imagine mo, madulas. So, hindi siya magandang gamitin sa mga wet areas. Lalo na yung vinyl o vinyl. Huwag nyo gagamitin sa mga banyo. Pang-kwarto yun. So, sa walls, pwede. Kahit sa banyo. No? Kasi hindi naman masyadong nababasa yung walls ng banyo. So, pwede nung gamitin yung ceramic sa ganong mga walls. Okay. So, yung mga ceramic tiles, meron ding mga class yan, no? May class A, no? Ito yan sa atin, no? Dito sa Pilipinas, usually, nilalagyan nila yan ng class A, class B. No? Or yung iba tawag type A, type B. Kapag class A, ibig sabihin, isang batch yung luto niyan, no? Yan yung mga magaganda. Yan. Yung B, yan na yung medyo mayroong discrepancy na sa sukat. Kaya minsan siguro, pag bumili kayo ng tiles, kinabit nyo na, no? Ba, malaki yung area ng pagkakabitan nyo. Aba, mapapansin mo, pagdating doon sa mga bandang dulo na kahit pantay-pantay yung guhit mo sa umpisa, sa latag sa umpisa, pagdating doon sa bandang dulo, nauuna na yung isa, no? Kasi class B. No? Hindi na siya pantay-pantay. Kasi binibenta pa rin yun Binibenta pa rin nila. Yan yung merong konting diferensya nung niluto. No? So, ito yung mga medyo hindi flat. No? Medyo may konting-konting bingkong tawag ng mga bingkong tawag ng mga tile setter. No? So, kapag kinabit mo siya, no? Lalo na kung malapad yung cut, yung 60 by 60, kitang-kita yan. No? Tapos yung guhit niya, hindi magiging magkatapat. So, pwede pa rin naman gamitin yan kasi binibenta nga yan. Kaya lang kung nagtitipid ka talaga at gusto mong gamitin pa rin yung ceramic na class B o type B, no? Ang suggestion ko, wag mo nang ilatag na magkakatapat. Pwede mo siyang gawing random o kaya naman running band. Pag sinabing running band, parang hollow blocks. No? Ganyan, tapos ganon. Para hindi mahalata yung hindi pagkakapantay-pantay. Okay. So yan ang tungkol sa ceramic tiles. Okay, dito punta naman tayo sa vitrified at saka sa porcelain. Yan, ito yung makakapal na, no? Porcelain at vitrified. Ipag-isahin na lang natin sila kasi parehas lang naman yun. Makakapal na yung tiles na yan, no? Siguro nagsisimula yan ng 5 mm hanggang bago 18 mm. Makakapal na yan, no? Ayan, ito yung mga tiles na pwede mo nang gamitin sa outdoor. At ito yung mga tiles na pag tinignan mo, kung ano yung kulay sa ibabaw, yun din yung kulay sa gilid. Tapos sa ilalim, yun din yung kulay niya. Although, syempre, yung may design, yung ibabaw. Minsan may speckles yan, no? Yung speckles na yun, o yung parang butil-butil, no? Meron din sa ilalim, meron din sa gilid. Kaya kapag kakinat mo, parang continuous pa rin yung design.
So ito yung mga mas mahal na klaseng tiles, no? At ang water absorption properties ito ay sobrang sobrang nipis na ng tsansa na sumipsip ng tubig. Kaya ito yung mas magandang gamitin sa mga wet areas gaya ng flooring ng banyo, no? At pwede rin ito sa outdoors, no? Kasi nga talagang solid na itong tiles na ito, no? Homogeneous ang tawag dito ng iba. Pag sinabing homogeneous, kung ano yung material na ginamit sa ibabaw, sa ilalim, sa gilid, di isa lang. Iisang material siya. Kaya nga yung ibang tiles na homogeneous o vitrified, pwedeng hasain. Kasi pag hinasa mo o kinat mo, yung pattern niya o yung design, nagtutuloy. Makikita mo rin sa gilid. Kaya ito yung mga tiles na pwedeng, uh, multifunctional. No? Pwedeng pang outdoor, pwedeng pang indoor, walls, wet areas, etc. So, ito yung mga recommended na tiles sa mga heavy foot traffic na mga areas. Kaya sa malls, yan yung ginagamit nila. No? Porcelain o kaya vitrified tiles. At sa mga sa exterior, no? O kaya sa mga, yung iba nga, pati sa mga driveway nila, no? Ginagamitan nila ito. No? Lalo na kung mga hotel yan. No? At maganda rin yung texture nito, iba-iba. No? Merong high gloss, merong matte, at meron din siyang textured. No? Kaya may budget na malaki-laki. No? Ang cut nito ay meron ding mga maliliit na 20 by 20, may 30 by 30, 40 by 40, 60 by 60, merong 80 by 80, at meron ding 120 by 60. At meron pang mas malaki doon. No? Kaya ito yung mga tiles na talagang ayaw na ayaw mong mababasag ito. No? Kasi mahal. Mamahalin siya. So, ang isa pang sikreto sa tamang paggamit ng tiles ay yung klase ng adhesive. Yung tile adhesive na gagamitin mo. No? May iba't ibang klase kasi ng properties yung tile adhesive. No? Merong regular band lang siya, yung strength niya ay regular lang. Yun ay magagamit mo sa mga flooring. No? Pero kapag pang walling na, dapat yung heavy duty na klase ng tile adhesive. No? So, yan yung mga 500 pesos pataas na ang isang bag. No? Kaya, kung malalaki yung tiles mo, huwag mong gagamitan ng regular na strength na tile adhesive. No? Dahil ang tendency, hindi siya agad didikit. No? Baka lumaban yung tiles mo. No? Yung iba, ginagawa nila sa tiles nila, binababad sa tubig. No? Yung mga ceramic, ganun ginagawa. Para mag-expand na siya. No? Tapos kapag kadinikit, hindi na siya gagalaw. Yun yung ginagawa ng mga tile setter na sinauna. No? Okay, so ano-ano iba't ibang paraan ng pagkakabit ng tiles. Yung makalumang paraan ay yung tinatawag nilang dry pack. No? Yung hinahalo nila muna yung semento tsaka binistay na buhangin. No? Tapos, tuyo yun, kaya tinawag na dry pack, ilalatag nila yun ng tuyo. Tapos medyo babasain yung tiles, papahiran ng adhesive, at yun yung ilalapag doon sa tiles doon sa dry pack na mixture ng semento tsaka buhangin. Kasi yun yung makikita nyo, pupumpukin ng rubber, mallet. So, yun yung nakasanayan. No? Pero, pwede rin, no? Kasi may mga products ngayon na tile adhesive lang talaga. No? Yung tile adhesive, direkta na sa surface. Pero dapat, flat na yung surface. No? Na-tapping na siya ng tama at malinis na siya. So, pwede rin namang ipatong yung tile sa lumang tiles. No? Kung gagamitan mo ng extra strength na tile adhesive. Pwede naman yun. No? Basta makita mo na talagang solid pa yung tiles. Ginagawa yan sa mga sa mabilisang trabaho, no? Halimbawa sa mga boutique, sa mall, at iba pang mga offices. No? Kasi nga, ayaw na nating tiktikin yung lumang tiles. Pwede rin naman yon, it works naman. So, kung tungkol sa design ng mga tiles, no? Kung plain ang tiles na gagamitin mo, mas konti ang magiging wastage. Kasi yung cut niya, walang sinusunod na pattern no? Walang design plain lang. So, yung mga siruho,
o yung maliliit na natabas, magagamit mo pa. Kasi wala namang binubuong pattern. No? So kapag mag estimate ng tiles sa plain na design na tiles, mas maraming magagamit at mas kakaunti ang hindi magagamit. Kasi kahit nga yung mga alanganing cut, pwede pa magamit kasi isa lang naman yung itsura. No? Pero kapag may binubuong pattern, no? Halimbawa may design siya na kapag dinikit-dikit mo may mabubuong mga pattern, yan, marami kang matatapo na tiles dyan. No? Kasi yung mga siruho, hindi mo naman pwedeng idugtong basta-basta kasi nga hindi mabubuo yung design o yung pattern. Yan, yung mga tips, ano. Kaya mas maganda kung bibili ka ng tiles, it's either ang design, kung gusto mo makatipid, ay plain o kaya naman ay random. Random yung pattern. Ibig sabihin ng random pattern, walang binubuong itsura na dapat magkakasunod. Ibig sabihin, ano siya, freestyle, no? Organic yung pattern or walang haspe na kailangan magkakadugtong. Yan. Yan yung mga tips natin, no? Sa paggamit ng tiles. May nakalimutan pa ba ako? O, kung may nakalimutan pa ako, pwede nyo i-comment, no, sa baba para i-share din natin sa iba yung knowledge natin sa tiles. So, yan lang muna. Maraming salamat po. Sana sa susunod magkasama pa rin po tayo dito sa aking channel. Thank you very much. Mag-ingat po tayong lahat. Hanggang sa susunod, ako po si Architect Ed. Bye!